So magandang tanghali sa inyo guys. Bumalik ako dito sa bukid ulit para magsindi ng aming kopra. Yung aming kopra. So ayun na yung kakarating ko lang. So tanghali na ako nakapunta dito dahil may trabaho pa ako, naghabal-habal pa ako bago pumunta dito. So ayun na yung impact ng aming kopra. Siguro po ano daw 3,800 plus yata. Ayun siya. Ayun yung boko, yung bilang ng boko. So ayun guys, samahan nyo ako na magsindi ng aming kopra, kung paano magsindi yung mga kopra, nagkokopra. Lucky.
Atin na sisindihan. Yan na natin dahil naibakan na natin ng balat ng niyog. Yan na natin sindi. Pag sindi pala nito, kailangan konti lang muna ilagay na balat ng niyog kasi sa 3 araw yata ginamulan dito kaya yung yung balat ng niyog ay tuyo. Bakit? Pag sinagad mo yan ng balat ng niyog, lilinyag yan at baka pa masunog yung sinasabtayan ng ating okra. Yun guys, sindihan na natin to. Gagamit tayo ng mahiwagang panindi para mabilisan na to. Hindi ayaw na to. Harap tayo ng masuyo-suyo. Kailangan dito unahin kasi yung mataas na part dito sa hinukay namin. Yung hukay ni Papa na apoy dito yung mataas, dito yung part dahil walang sisingaw dyan na hangin na papalayo ng hangin para dito talaga yung usok. Hindi natin papalakisin ang dito na apoy, baka masunog dito dyan sa mataas-taas pwedeng palakasan ng pwedeng sagad tayo ipisan ko lang kasi baka matunog. Baka ano pang mangyari, sagot talaga tayo. Magang panindig. Makapunta dito lagi kasi alam nyo guys, yung sityo ko doon ako sa naghahabal-habal ako doon sa bundok, doon sa mga bagong daanan na yung grabe yung kalsada mataas ang tarik, matindi pa nito, mayroon mga bato, okay naman kung bato talaga yung lumilibing talaga na bato sa lupa, kaso umiibabaw pag naano mo ng motor, talagang
dudulas yung gulong mo. Tapos pag hindi ka sanay at hindi ka sanay sa mga dalang mabibigat, talagang tutumba ka. Kaya yung bumibiyahe kong na motor, malimit lang, tatlo lang kami, kapatid ko at yung pinsan ko. Sabi nila, kami daw lang yung expert doon. Kaya ayun, para umaya na dyan sa ibaba. Yan lang naman dyan, malakas dyan. Hindi ako mausukan masyado. Hirap kas kumiga pag nausukan ka lalo eh. Parang pinakap ka sa babalag yung uso sa trabaho niya. Kahit umano, kahit minsan buwasan yung trabaho niya. Ito na yung pumunta dito. Bukas na lang siya pumunta dito. Ganyan na guys yung usok eh. Hindi pa nakakimahirap. Kaya batugan sa kahit ng Panginoon. Batugan naman. Yung tipong may motor ka, tapos ang bilis mo matakbo sa mga kalsada, sa mga barangay. Tapos yun pala yung panggasolina mo, iniyakan mo lang sa pamilya, sa mama mo, sa papa mo, para makahingi ng panggasolina. Tapos motor ka, anamos mo. Ito lang guys. Sinasadya ko na samahan dyan. Stop lang tayo. Kung hambog ka magmotor, tapos hindi pa lang yung panggasolina mo.
sigurado bantayan. Dahil baka masunog na eh. Balat. Maganda sana yung itatapon mo na balat katapos mo sindihan yung ilaw na balat. So ganyan guys, di ba? Nagliliyab. Kailangan mo lang yan, hindi pa abutin sa salog. Yan sa salog dyan. Yung harang na para hindi mahulog yung kopra. Kailangan hindi mo paabutin yung sahig pala. Sorry guys. Kailangan hindi umabot yung apoy sa sahig para hindi masunog. Baka maano yan, magiba pag nasunog yung sahig. So ayan. So ayan ang yung bunot. Sa tawag sa amin bunot. Yan po dito. So ayan guys. Yan. So ako lang pala dito mag-isa guys. Pasensya na po kayo sa mga video ko kung pangit yung pagka-video, pero okay lang yan, at least diba nakikita. So ayan lang muna guys, hintayin lang natin yan. Pag nauubos yung balat ng nyug, tatapukan mo lang, tapos ulit na naman, ganun lang, ulit lang yan hanggang sa maluto. Pwede na lukarin. So ayan mga idol, ayan guys, kalipas ng 2 oras, 2 oras na ako dito nagsindi mula kanina. Hindi ko lang binidyo na dahil sobrang tagal nun pag binidyo ko. Ayun,
Yun na yung nangyari sa aking sinindihan na kopra. Medyo umaangat na yung laman niya sa bagul kung tawagin. Alam niyo na yung mga bagul Bisaya, siguro bagul din. So yun, basta umaangat na siya guys, kahit maintain lang yung pagkalagay ng balat ng nyug. So pakita ko sa inyo. So ayan guys, kita nyo naman. Yan, sobrang init. Ayaw ko lumapit doon. Sobrang init to. Mayroon lang akong pansuwag. Pag umaapoy talaga, pag parang aabot na sa ang tawag dito, namutan ko. Ito, sahig, sa sahig ng linalagyan ng buko, yung kopra. Akin na yung dyan, sinusukay. So yun, kita nyo yun. Kung nandito kayo sa aking pinagbibidyohan, sobrang init, parang ayaw mo talagang lumapit. Yan, madami pa yung balat ng nyug eh. Minimintin ko lang kasi hindi naman maulan, hindi naman basa yung balat ng nyug, kaya liliyab talaga ng sobra. So yan guys, tignan nyo, diba? So nandito pa rin ako. So ayun guys, malapit ng alas 5. So darating yung papa ko para siya na yung magbantay dito hanggang alas 7 ng gabi, para matusta talaga yung nyug at madaling makuha yung mahiwalay yung laman niya sa kanyang shell, parang pinaka-shell niya, yung bagol sa amin tawag. So yun, mga 3 oras mahigit na ako, sobra. Ay, 4 na oras na pala, 4 mag-alas 5 na pala. So yan nyo guys, so diba kanina maraming tambak niyan na balat ng nyug. Ito madami to, ubos na. Tapos yung nandyan na tambak na dyan, may tambak dito, may trapal na yan, wala na. Doon ako kumukuha, naubos na kahit paunti-unti lang yung naano ko doon, sinasalang.
yun, wala nang araw. Pero wala nang sumisikat talaga na araw. Pero ano pa naman, maliwanag. So, tignan nyo. Pag ganyan, no? Ganyan nyo agad pag nag-aapoy talaga. Baka masunog. Pigilan nyo na agad. So, yun guys. Ayan guys, yun lang. At maraming salamat sa nanonood. Hanggang dito na lang yung video na to. At bukas naman ulit sa hiwalay ng laman ng nyog sa kanyang bagod. So yun lang po. Maraming salamat at God bless sa inyo.